Sa ating pong paninimula, nais ko pong buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 10, mga talatang 26 hanggang 33. Dinggin ang salita ng Panginoon. Kaya huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at walang natatago na hindi malalaman. Ano bang sinasabi ko sa inyo sa dilim? Sabihin ninyo sa liwanag. At ang narinig ninyo sa bulong ay pagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makapuksan ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong Ama. At maging mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag na kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng Kanyang salita at tayo ay dumako sa panalangin. Opo, Panginoon, sa buhay namin bilang mga Kristiyano, natatakot kami sa kalagayan po ng aming bansa, sa bawat bahagi ng aming bansa, sapagkat laganap po ang mga terorista at sila'y nagsisitakas at dumarako sa iba't ibang lugar, maging sa aming lugar dito sa Maynila. Ngunit sila, itong mga terorista, walang takot, Panginoon, na gumawa ng kasamaan. Magpalaganap ng lagim sa buhay ng mga tao, maging sa buhay ng Kristiyano. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makalaya sa takot, sapagkat ito po ay isang malaking problema sa buhay po ng inyong mga tao. Gamitin po ninyo ang inyong salita upang kami ay makaunawa ng tama at maling takot nang sa ganon aming mapagtagumpayan ang mali at ipahiran ng tama. Pagpalain po ninyo ang mga salita ninyo sa aming mga puso ngayong umaga. So, aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa ating binasa, isang paksa ang tinalakay rito ni Apostol Mateo mula sa mga labi ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang takot. Ano ba takot? Ang takot po, simple na pamumuhay sa isipan o pantawang isipan lamang. At hindi namumuhay sa Kristiyano at panampalatayang buhay. Ibig sabihin, marami sa atin bilang Kristiyano namumuhay sa pag-iisip sa mga bagay na hindi nangyayari at hindi nagaganap kaysa magkaroon ng pananampalataya sa mga bagay na totoo at nagaganap. Sa Biblia, may dalawang uri ng takot. Una, takot sa tao.
O ibig sabihin, takot sa mga pangyayaring hindi umiiral at hindi pa nangyayari. At yon ang dapat nating pagtagumpayan. At mayroon din namang takot kung tawagin sa Biblia, paggalang, reverence. Pagbibigay, pugay. At ito ay sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng takot na mayroong paggalang, pagsamba sa ating Diyos, sapagkat alam natin siya ay soberano at siya nakababatid ng lahat ng maaaring mangyari, at hindi lamang nakababatid, siya ang nagpapangyari sa lahat ng mangyayari sa ating buhay, kaya dapat lamang tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Now, dito po sa mga talatang ating binasa, ang ating Panginoon ay nagturo sa kanyang mga alagad na sa kanilang paghayo upang ipangaral ang Ebanghelyo, darana sila ng matitinding pag-uusig. At sa kalagitnaan ng pag-uusig na ito, kailangan nilang ilabas at ihayag ang kanilang takot sa Diyos, imbes takot sa tao. Huwag nilang katakutan ng mga tao na pumapatay lamang ng katawan. Ngunit, dapat silang matakot sa Diyos na hindi lamang katawan ang pinapatay, kundi maging ang kaluluwa ay maaring mapatay, umapuksa sa impyerno. Bigyan ko po ng pansin ito. Yung pong pagkatakot natin sa Diyos na pumapatay ng katawan kaluluwa, hindi po ito ibig sabihin sa atin. Bilang mga Kristiyano, dapat nating pahayagan ang mga tao ng mabuting balita ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, dahil kung hindi, baka sila'y mapaniwala sa takot ng mga tao, kaya sila mapapatay sa kapahamakan. Ito ang ating kahinaan kung minsan mga kapatid. Yung pong matakot tayo na ipahayag ang salita ng Diyos at ipahayag ang ating buhay bilang mananampalataya, lalo ng una, takot sa tao. Sino po itong mga tao kinatatakutan natin? Marahil yung ating kapitbahay, ating kaibigan, ating mga anak, ating mga magulang, lalo na ang ating sarili. Mas kinatatakutan natin ang ating sarili na huwag nating ipahayag ang ating pananampalataya, huwag nating ipakita na tayo mga Kristiyano dahil sa takot sa tao. Marami po. Minsan natatakot tayo sa ating mga anak, ayaw nating ipaalam sa kanila yung tama at mali, dahil ayaw nating malantad ang kanilang pagkamakasalanan, at dahil dyan, pinairal natin ng takot sa ating kapwa-tao. Minsan, mga kalalakihan, natatakot sa mga misis, natatakot sa ilalim ng saya. Kung anong sabihin ng asawa, sunod si mister. Maglaba ka bukas. Sino may sabi sa'yo? Asan ang sabon? Tanda natin, lalaki ang nagpapairal ng espiritual na pamumuno sa tahanan at hindi ang asawa. So mga mister, huwag kayo magtakot sa sayo ng inyong mga misis. Dahil yung isa yan sa mga takot sa tao. Na bakit kailangan huwag tayong matakot sa tao? Ano po ang ipinapakita ng Panginoon dito sa mga talatang ating nabasa? Mayroon po ritong at least 4 na dahilan kung bakit huwag nating katakutan ang tao upang maiwasan natin, ang 5 posibleng mangyayari sa ating buhay bilang Kristiyano. Huwag nating katakutan ng tao upang maiwasan natin ang 5 posibleng mangyayari sa buhay bilang Kristiyano. Unang-una, iwasang matakot sa tao dahil ito ay nagtatakip na sa Ebanghelyo. Ito ang nagtatakip sa Ebanghelyo, na alam naman natin ang Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mananampalataya. At kapag ito po ay ating natakpan o tinakpan ng ating takot, paano iiral yung kapangyarihan ng Ebanghelyo kung hindi natin may pahayag sa ating kapwa
Paano nilang marinig yon at tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Dahil sa ating takot, tumatamimi tayo, ayaw natin itong ipahayag. Kaya sabi nito ng Panginoon sa verse 26, kaya huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at walang natatago na hindi malalaman. Na kung may takot tayo, tinatakpan natin ang katotohanan. Hindi mahayag ang katotohanan. Natatago natin ang katotohanan makapagpapalaya sa mga tao. Dito po sa mga salita ng Panginoon dito, 3 taong tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sila'y kasama ng ating Panginoon. At ipinakita rito ng Panginoon ang dalawang paglalarawan. Sa English po dyan ay concealed and revealed, nakatago at nakalantad, hidden and known, lihim at lantad. Dahil po sa paghuhusig, yung 3 taon na kanilang pag-aaral sa Panginoon at pagkasaksi ng mga katotohanan ipinapakita ni Kristo, medyo may takot ang mga kapatid dito sa paghuhusig. Pero not necessarily natakot talaga sila, kundi babala ng Panginoon, huwag kayong matakot dahil sa pag-uusik ng mga tao dito. Dahil kung mayroong takot, natatakot ang mga alagad mamuhay ng katotohanan. Natatakot silang magsalita ng katotohanan dahil masasaktan yung tao. Natatakot silang mamuhay bilang Kristiyano, ipakita na ako'y Kristiyano. Ako'y liwanag sa tahanan ito. Pero ano nangyari po? Marami pong Kristiyano, bagamat inangkin niya siya'y liwanag at asin, yung mga tao sa tahanan po, kumakain ng matabang na buhay, at sila namumuhay sa kadiliman. Dahil mismo ang ilaw na tinaguri ang Kristiyano hindi nagliliwanag sa tahanan dahil sa takot. Dahil baka mamaya yung anak o yung pamilya lumaya sa kanya. Hindi na sila babalikan. Eh, sinabi ng Panginoon, hindi ako nagdala sa inyo ng kapayapaan, bahala na kung anong pananampalataya ng anak mo, ng nanay mo, basta ang dala ko ay kapayapaan. Hindi ganoon. Magkasundo lang, no? Ang sabi ng Panginoon, ang dala ko ay tabak. Paglalabanin ang nanay at ang manugang, ang nanay at ang anak, upang malantad ang katotohanan, sapagkat yun lamang tanging paraan upang sila maligtas. Pero hanggang ngayon, bakit hindi naliligtas ang ating mga pamilya? Bakit sinapak ang higit nating sinusunod kaysa sundin natin ang Diyos? Dahil tao ang kinatatakutan natin at wala rin takot sa Diyos. Mas malaga sa atin ang pakikisa, pakakasalamuha sa mga walang takot at walang galang sa Diyos. Kaya ang challenge dito ng Panginoon sa mga alagad, may pag-uusig na darating sa inyo. Natural yun. Dahil dati kayo magkasama, magkasalungat, pero ngayon sasalungat ka sa buhay nila, eh meron talagang pag-uusig. Ito lamang ang tanging paraan upang magkasundo kayo sa isang Diyos, sa isang panampalataya, sa isang Panginoon, sa isang pag-ibig, sa isang katotohanan. Maging asin at ilaw kayo sa inyong tahanan. Anong layunin? Upang maluwalhati ang Diyos. That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Until now, hindi nila nag-glorify ang Diyos mo dahil kasama ka sa kanilang bisyo o kasama ka sa kanilang pakikipagkompromiso sa talino at takot sa Diyos at takot sa tao sa mundo ito. Wala makitang pagkakaiba. Nangangaral tayo, pero ang ating sariling sambayan di natin mapangaralan. Dahil sa takot.
Ang context na sinabi ng Panginoon dito, mayroong pag-uusig. Hindi maiwasan yan. Hindi maiwasan may sasalungat sa'yo, may kukontra sa'yo, may masasaktan sa katotohanan ng nasa buhay mo. Pero alam natin, asin, antiseptic yan. Sa sugat, nagpapagaling yan. Ang salita ng Diyos, ang ating testimony sa buhay, ito'y nagpapagaling sa higit na karamdaman ng mga tao sa ating paligid na sila'y mamamatay sa impyerno. Oh, masaya sila, yes. Kaya mo atibin yun? Ikaw na nagsabing kayo may kaligtasan, tapos naikisaya ka sa kanila na patungo impyerno? Huwag natin masyadong paliitin yung salitang impyerno. Impyerno po yan! Impyerno yan, hindi yan biro! Ang takot po ay nagtatakip ng katotohanan. Nagtatakip ng Ebanghelyo. Dahil sa takot natin sa tao. Ikalawa, na katotohanan dito, maaaring maiwasan natin kung alisin natin ang takot. Sabi sa 27, iwasan matakot sa tao dahil ito ay nagpapatahimik sa iyo. 27. Ano bang sinabi ko sa inyo sa dilim? Sabihin ninyo sa liwanag. At ang narinig ninyo sa bulong, ipagsigawan ninyo sa ipapaw ng mga pupukaan. Now, literally, tayo, kumbaga, tinuturuan tayo ng Panginoon, parang tayo nasa dilim, nangangapa pa tayo sa katotohanan. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon dito? Ano ba ito? Nasa dilim. Pero once na ito'y tinuro mo sa iba, nagliliwanag yan. Sapagkat mismong sa iyong sarili na binigyan ka ng biyaya upang may sagawa mong dakilang bagay, yung mismo nagpapaliwanag, paano mo ipapaliwanag? Paano mo ipapaliwanag kapag siya'y sumagot na hindi po sang-ayon sa iyong salita? Dito mo ay may papaliwanag ang katotohanan. Kayong dilim na yun na ating pinagmulan, ito po ay nagliliwanag. Nakuha natin yun? Dahil kadalasan sa atin dahil sa takot, hindi ko alam. Wala ka talagang alam hanggat hindi mo narinig kung anong katwiran ng taong yun. At kapag narinig mo ang katwiran ng taong yun, doon lalabas yun. Yung liwanag na yun, paano mo ipaliwanag ang itinuro sa iyo ng Panginoon sa dilim? Dahil sa takot, tahimik. Para tayong mga itoy. Para tayong mga tuta. Pag ginanyan, huwag ka dyan. At ikaw naman picture dito. At ang narinig niyo sa bulong, ay isigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Bulong lang na pakinggan niyo, tahimik. No? Maliit na katotohanan. Pero katotohanan. Bakit po sa bubong? Kailan pa ba tayo makita sa bubong bago tayo magsisigaw? Na ang context po nito, kultura rito, yung bahay po nila doon, dikit-dikit sa panahon ito. Tapos yung kanilang kalye, maliit lang, magkikitid lang. Na kung sisigaw ka doon sa kalye, hindi ka marinig na lahat. Pero yung kanilang pong rooftop nila, talagang ginawa ito na flat. At doon kadalasan, nagbabandilyo yung inutusan ng hari na balita. At doon sa bubungan, hear ye, this is the Lord, this is the King. At yun ang ginamit ni Christ na picture dito, bilang kayo'y sinuko ng inyong Panginoon. Kung ano narinig ninyo na katotohanan, doon sa bulong, sa atin-atin lamang, ipagsigawan ninyo ngayon sa lahat ng tao, upang makarnig ang lahat ng tao. Pero dahil sa takot natin, baka ano sabihin ng mga tao, tahimik na lang tayo. Na mga kapatid, alam niyo ba, kahapon po ilang taon na tayo? Sino yung sabi? Yung grupo natin ay nagsimula 1987. So kung ating bibilangin lahat yun, ilang taon na tayo? Hanggang ngayon, 30 years. Right? Pero nung tayo po may organize as a reform, na covenant tayo, bilang reform, kailan yun?
2003. Ilang taon na? Ano ngayon? 14 years. Ano pong ginagawa natin sa loob ng 14 years as a Reformed Church? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin every Sunday? Nag-aaral, nagtuturo, nagsasaway, nagtutuwid, nagpapalakas, pinapayuhan ang mga nagkakasala, tinatawag ang mga mahihina, pinupuntahan yung may mga karamdaman, nagse-celebrate tayo sa ating yearly anniversary, sa ating family worship. Anong dahilan? Anong pinakasentro? Hindi yung activities itself, but the Word and the fellowship. Sapagkat ang pakikipag-isa po ng mga kapatiran, ito po'y nagpapalago sa atin. Katulad po ng sa taga-Bisayang sugnod, yung gatong. Kapag ang gatong po ay natanggal po doon sa karabihan na mamatayan. Now, remember, tignan yung sarili nyo, may apoy pa ba kayo? Bakit wala kayong palagi sa mga pagtitipon, mga banal? Huwag nyo sabihin, may apoy pa kayo. Huwag mong ipagmalaki yan. Baka babagsakan ng tuluyan. Kailangan isusog mo ang sarili mo sa iglesia upang muli kang magliyab at kailangan mong fellowship. No man is an island. Walang sino mang tao nabubuhay sa isa lamang, nag-iisa lamang sa isang isla. Gayon din, walang Kristiyano nag-iisa. Mamamatay talaga siya. Kailangan siyang naroon sa grupo. Kaya ito pong ginagawa natin for 30 years. At sa Reform, 40 years. Hindi yung sabi, anong dahilan bakit po tayo nag-aaral? Bakit tayo nagpinapalakas sa ating kaalaman? Ephesians 4, verse 11. Ganito po ang pagkakasabi. Pinagkalooban niyang iba ng maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Bakit po? Bakit mayroong tagapagturo, may tagasaway sa loob ng iglesia upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod? Ihanda. What for? Para sa kanyang sarili? Hindi. Para sa katitibay ng katawan ni Kristo. Katungkulan natin bawat isa rito. Na tayo mag-aral at ating isabuhay. I-practice yung ating natutunan upang palakasin ang bawat isang bahagi ng katawan ni Kristo. Hanggang kailan? Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo, hanggang tayo ngayon marami ba sa ating pasaway? Marami sa atin ang pasaway. Marami sa atin nangangatwiran, pati kasalanan natin ay pinagtatanggol natin at ginagamit natin ang providensya ng Diyos. Hindi ka malago, kaibigan at kapatid. Kailangan mo ang iglesia na nagtuturo ng katotohanan, hindi para palakihin ang ulo mo sa kaalaman, kundi gamitin sa iyong kapwa. Nagtinanggap mo itong nasa dilim, magliliwanag lamang yan kung iyong ituturo. At maraming mabibigyan ng babala kung iyong ipagsisigawan. Ay lahat tayo, bawat isa sa atin, dapat mayroon tayong Bible study sa bahay. Dapat marami tayong gawain. Dahil yan ang layunin kung bakit mayroong tagapagturo. Hindi para tayo mabundak sa kaalaman ng Ebanghelyo at umupo tayo sa rocking chair habang naghintay tayo ng pagdating ng Panginoon, mamamatay ka niyan sa high blood. Hindi kaya magka-diabetes ka hanggang pumayat ka kahit kain ka ng kain. Di ba? Pagka ang diabetic hindi marunong mag-balance ng kanyang sarili, mamamayat siya bagamat kumpleto kain niya. Ganun tayong Kristiyano. Pinagmamalaki natin yung alam natin, pero mismo sa ating buhay, sa ating pagsamba, hindi natin na-apply ang ating mga tinuturo sa iba. Umapayat tayo spiritually,
kung hindi natin ipinamumuhay ito. Isagawa natin. At dahil sa takot natin sa ating sarili, nahihiya tayo, baka makadyawan, tumatahimik na lang tayo. Kaya karamihan sa atin mayabang, maraming alam sa ulo na hindi naman ipinamumuhay. Pag sinawain mo, binati mo, oh, Brad, saan ka nung ano? Ay nako, mayroon ng mas mahalagang bagay kaysa sa Diyos. Eh, ganun katwiran. Sapagat mas mahalaga niyang dapat i-attend yung problemang yon kaysa sa kanyang problema ng kanyang relasyon sa Diyos. Tama ba yun? Palay ko hindi. Be sure your sin will find you out. Yun ang problema ron, may consequence tayo bilang tao ng Diyos. Ang sabi nga sa 1 Peter, una pong ibinibigay ang hatol sa sambayan ng Diyos. Kung hinahatulan mismo ang sambayan ng Diyos, paano pa kaya hindi kasama sa sambayan ng Diyos? So mga kapatid, huwag natin isisi sa isa o sa mga leaders dito. Ayun man, di na tayo lumalago dahil wala akong makain sa preaching na yan. Wala akong, hindi ako nasisiyahan sa preaching. Kahit tinatawag kayo, hindi na ako dumatago. Lahat tayo may pananagutan sa katawan ni Kristo. Kaya natin sinasabi yun na may mas mahalaga tayong lakad. You are selfish! Makasarili ka. Hindi ka niligtas ng Diyos para maging makasarili. Niligtas ka ng Diyos para ibigay ang inyong sarili. Kaya ni Kristo, na ibinigay ang kanyang sarili para sa katubusan ni kaniligtas ng kanyang mga tao. Hindi, akin lang ito. Akin to. So, anong silbi ng banal na kasulatan? Naniniwala tayo that all scripture are inspired by God and is profitable for what? For instruction? For reproof? For rebuke? Anong silbi niyan kung di natin ito ginagamit? Anong silbi niyan? Sa totoo, sa atin, 30 years na tayo. Kaiba po yung tindig ng kabataang 16 years old. Kaiba yun. Kaya nga yung investigasyon doon sa massacre sa Bulacan Mayor na inamin ng isang tao lang. Imposible talaga magawa yun ng isang tao naman. Pero katwiran ng pulis na press. Tingnan nyo naman, bata pa yan. Mas malakas ang mga gawa niyan kaysa sa mga 30 anyos na, kung matatanda na. Kaya pinapalagay nitong pulis na siya na mag-isa dahil bata ka pa naman. Now, gusto ko lang matignan doon, kung bata ka pa, ibang kilos mo. Pero kung tanda ka na, medyo may bawas na ang kilos, di ba? Pero, hindi sa Biblia ganun. Yung mga bata pa, tinuturuan talaga. Kayo mga kabataan, magpakumbaba kayo, gumalang kayo sa matatanda, gumalang kasi mga magulang. At ang matanda naman, sabi ni Pablo, kayo matatanda, huwag kayong tumulan sa kasalanan ng mga kabataan. Dapat, anong sabi ni Pablo, o Banal na Espiritu sa Hebrews chapter 5, verse 12 to 14, ngayon tayo 30 years na, ang sabi, sapagkat bagaman sa panahon ito, dapat na kayo mga guru na. Dapat mga guru na. Kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo na ang kailangan ng gatas at hindi pagkain na matigas. Ano ibig sabihin ni Pablo? Well, practically, hindi na kailangan ututuin yung mga matatandaan sa panampalataya. Oy, Brad, pag matatang premedi, so huwag ka muna saan magsinilas, ha? Hindi na kailangan yun. Eh, kasi karamihan sa matatanda, yun ang pasoy. Eh, Brad, ha? Pagka pipreach na, saan ka matutulog, ha? Eh, karamihan matutulog, matatanda na. Eh, mga bata,
Natural talaga. Eh dapat guro na tayo, tagapagturo tayo, yung mga kabataan nakatingin sa atin, talagang makinig tayo talaga nagmamahal sa salita ng Panginoon. Nakikita ang kabataan, iba talaga si Lola, iba talaga si Lola na yan, ha? Pero ang ibang nangyari, eh bakit si Lola ganito, tutulog? Dapat tagapagturo na tayo, tagapagturo. Ang sabi dyan, kayo na ang kailangan ng gatas at hindi mga pagkain matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran. Palibhasa ay isa siyang sanggol. Nakita niyo, matanda na pero tuloy sa kanya sanggol. Pasaway. Kapag ang bata, lalo na kapag pumiyak ka, parang kung pinitan ko natin yan. Parang music sa akin. Yung diyak na ako, okay yan sa akin. Pero kung ingay ng mga matatanda dyan, tako ko. Gubat sa unang-unang na una. Talagang gera yan sa tainga ko. Lalo yung hilit na ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa hustong ulan. Dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama. Kita nyo, dahil sa pagsasagawa ng kanilang mga natutunan, ano nangyari? Nasasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Lahat tayo may conscience, lahat tayo may wisdom. Ano uli ang wisdom? Knowledge in action, right? Knowledge is knowing what is good and evil. But wisdom is doing ano ang sinasabi ng knowledge natin. Ano yung naunawaan natin what is wrong and what is right. Pero kadalasan, matatanda na walang wisdom. Knowledge na yabang. Huwag mo kontrolan! Kayo, sabay ka ng sabay, kayo! Tuturo na. Walang wisdom. Hindi dapat mangyari sa atin. Ito ang problema ni Pablo sa Corinto. Chapter 3, 1 Corinthians chapter 3. Kapag hindi ko kayo makausap bilang spiritual, makalaman pa kayo ng gano'n. Kaya ang ginagawa ni Pablo, Brad, sige lang, okay lang. Ha? Pagka matin ka ng prayer meeting, sa sunod ka na magsando, ha? Sa sunod ka na huwag ka na mag-short, ha? Kasi nakakahiya eh. Sa sunod ka na mag-chinelas, ha? Matatandaan na yan. Alam nila yung mabutit masama, pero ginagawa nila yung mali. So, yun po mahirap. Kapag dahil po sa takot sa tao, biruan sa ating sarili, nananahimik tayo. At ikatlo, mga kapatid, hindi lang nananahimik, iwasang matakot sa tao dahil nagpaparalisa ito sa iyo. Hindi nyo sabi sa 28, verse 28. At huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng kasamaan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi nakatakutan ninyo siyang makakapsa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Pag sabing natatakot, paralyzed na siya. Ang totoo niyan, ayon sa implication ng salita, huwag kayong matakot o huwag yung katakutan sila. Ibig sabihin yan, hindi lang basta yung fear, kundi do not be ashamed. Okay ba? Mahiya. Dahil ang hiya natin, minsan, sinasabi na, natatakot ako. Pero actually, totoo, nahihiya ka. Para lang may excuse mo yung hiya mo, natatakot ka. Pride ba rin yun? Pero natatakot at saka nahiya, pareho lang yan sa konteksto rito. Huwag dapat ito mo yan. Dahil ang takot po o hiya natin sa ating sarili, ito yung nagpapailutin ng buhay Kristiyano. Wala tayong magawa talaga. Magaling lang tayo magsalita, pero hindi makita sa ating gawa para tayong mga binangungot na Kristiyano. Nasaan niyo ba yung pangungot? Binangungot na ba kayo? Pag ako binangungot, nakatingin ako sa misis ko, dumadaan-daan lang, ano? Di ba? Nangyari yan? Gising ka, di ba? Pero hindi ka makagalaw. Tapos may makita kung may ibang tao, hindi hila yung binti mo at ilalaglag sa bangin, hindi ka makagalaw. Bukas na bukas ang isip mo, nakita mo,
Nakita ko, asawa ko, sumisigaw. Pero hindi lumalabas sa bibig ko. Maraming Kristiyanong binabangungot. Gising ang diwa, malinaw ang mata, pero walang ginagawa. Dahil sa takot. Masdan natin ang kapaligiran bilang mga kapatid. Ang dami po dyan nakapangungot pa hanggang ngayon. 30 years na. Wala pang nababahaginan. Wala pang naaapil sa kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi maawa sa mga tao nyo na sila mamatay, ang kanilang katawan mamatay, at ang kanilang kaluluwa at may impyerno. Ang sinabi sa Ezekiel, tayo po yung tanod na pinagkatiwalaan ng Diyos. Na kapag dumarating ang sakuna sa isang lugar, dapat tayong magsalita. Dahil kung hindi, pananugutan natin na hindi sila nabigyan ng babala. Ang nangyari pa, tinatakpan natin ang ating pamilya eh. Ayaw natin malantad yung kahiyan natin. Ayaw natin malantad ang kahiyan ng kasalanan ng ating pamilya. Pinagtatakpan natin, hindi po yung sinasabi sa Peter na love covers all sin. Mali pong, maling interpretation. Yung context ng ganito, kahit ang katawid ko, kapatid ko, na napakamasama, gumawa siya ng kasamaan sa akin, ngunit siya'y humingi ng forgiveness sa akin, because of my love to her, tatanggapin ko siya. Hindi yung, uy, kasalanan niya. Huwag mo sabihin yung kasalanan niya. Ginamitan pa ako sa Bisaya niyan eh. Kung saan mo pa suboy, tindahan, inuiksoon, kapatid mo, kriminal, nakapatay, tapos tumakbo sa kwarto, nandiyan mga pulis, o di kayo pati yung Avenger, yung gustong patayin, ano sabihin mo? O di ba? Pwede ka magsinungaling. Yan ang tamang sinungaling. Para pagligtas. Ay, nako. No. Hindi yan. Hindi yan pagsisinungaling. Kasalanan din. Bakit mo pagtatakpan yung kasalanan niyan? Ha? Anong sabi ni Digong? Sino mang nanganganlong ng mga mauti sa kanilang tahanan, pati siya, hahatulan? Ano sabi ko? Pati ikaw nanganganlong sa kasalanan ng iba, malalagot ka sa Diyos. Pagsisinungaling yan. Hindi yan ang prinsipyo ng love covers all sins. Dapat lang, panagutan niya, kaya sabi nila, sabi ko, may kasalanan isang tao din sa iglesia niya. At alam niyo, pinagtalunan niyo pa, nag-away-away pa ko rin. Sabi niya, hindi, tapos na hindi. Paano kung pwedeng tapos? Ibig sabihin, nakikompromiso kayo dyan. Ako hindi ako nakikompromiso sa inyo. Hindi na pwedeng tapunan niya. Binabangungot lang kayo. So, ito po yung nakapagpapala sa atin, fear of man. Paralyzes us. At pang-apat, mga kapatid, iwasang matakot sa tao dahil ito'y nagpapawalang pag-asa sa iyo. Yun yung sabi sa 29-31. Hindi ba pinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Napakalalim po ng paglalarawan ni Kristo rito na ang mga alagad, ikinumpir niya sa ibon at ikinumpir niya sa buhok. Now, ang maya sa time na yun, sa Panginoon, yung isang pusing, sa kadako ba, isang sintimo, may halaga pa yung kalahati doon. Yung kalahati ng isang sintimo, yun ang halaga ng dalawang maya. Ibig sabihin, wala pong kahalaga ang maya. Walang kahalaga ito. Pero ni isa mang maya na nahulog, ay walang nahulog na hindi alam ng Diyos. Concerned pa rin ang Diyos doon. So bakit nahuhulog ang maya? Napapuro ng pagpa? Hindi, kadalasan tinitirador. O di kaya, pinipelet, kaya nalalaglag.
Alam ng Diyos yun. Gaano ka pa na hindi alam ng Diyos ang buhay mo? Nilikha ka ayon sa kanyang larawan. Tinubos ka ng dugo ni Kristo. Pinalagan ka ng Diyos. Tinawag ka ng Ebanghelyo. In-apply sa iyo ng Banal Espiritu ang pag-ibig ng Ama at ang katubusan ng Kristo upang ikay maging bagong nilalang na sa ganun matanggap mo ang kaligtasan libre para sa iyo. Sino hindi magpapalaga sa inyo? Now, alam nyo, pagdating sa pag-uusig ko, dahil sa takot, tingin natin, wala tayong halaga. Para lang tayo mga ibon, pinaglalaman. Pero tandaan natin, ang paradise, hindi magiging maganda kung wala mga ibon. Napakatamis mo pakinggan ang himig ng mga ibon. Kaya ako nagda-download ako ng mga sound effects ng mga birds at yun ang piniplay ko habang ako nag-aaral. Kaya napakasarap kong pakinggan. Paano pa ang mga Kristiyano? Ang tingin ng mundong ito, ang mga Kristiyano walang halaga. Kadalasan binubugbog, pinagwiwikaan ng iba't ibang salita. Pero hindi mo alam, isa ka sa mga corona, isa ka sa mga jewels ng corona ng ating Diyos sa kanyang tayan. Napakalaga. Kaya mo sabihin, natatakot ako, hindi alam ng Diyos to. Kung mamamatay ka dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos na ipangalan ng Ebanghelyo, alam ng Diyos yun. Ba, hindi nalalaman ng Diyos yung problema ko ngayon eh. Ang dami kong problema, ang dami ko kaya wala akong panahon na sa Kanya, wala akong panahon sa gawain sa Panginoon. Na mga kapatid, nabilang mo na ba ang buhok mo? Kasama yung mga nalagas. Palagi kung pag ganitong buhok ko, hirap na kayo magbilang dito. Ang mabibilang yung matataba, pero pa rin mga pino. At sasabihin mo, hindi alam ng Panginoon ang kalagay mo, nabibilang ng Diyos yan eh. Kasi sabihin, lahat ng gawa mo, lahat ng kapasyahan mo, lahat ng mga dakilang ginagawa mo sa Diyos, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Pati yung kamalian natin, alam din ng Diyos na hindi siya nalulugod. Pero sabi rito, kailanman walang tinatarikor ng Diyos na mga mayang nalaladlad at wala siyang nakakaligta ang buhok sa iyong ulo. Meaning to say, batid ng Diyos lahat ng kalagayan mo. Huwag kang matakot. I-representa mo ang Diyos sa lahat ng tao. Kung mahalaga sa Diyos ang maya at ang buhok, higit ang mahalaga sa ating Panginoon. Ako lang, bawat suklay ko, iniingatan ko. Dahil mahalaga sa akin ang buhok. Kayo, kung anong ina-apply sa buhok ninyo para sumanda kayo. Kaya tuloy, nanunuyok. Mahalaga ninyo ang buhok ninyo. Yan yung paglalarawan kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Pinahalagan tayo, bawat kilos, bawat salita, bawat gawa. Pinahalagan ng Diyos. So, do all for the glory. Do all things for the glory of God. At ang huli, mga kapatid, na hindi lamang ang takot, una, ito po ay nagtatakip sa Ebanghelyo, ang takot ay nagpapatahimik sa iyo, ang takot ay nagpaparalisa sa iyo, at pang-apat, nagpapawalang pag-asa sa iyo. Panghuli, mga kapatid, iwasan matakot dahil ito ay nagpapawalang bisa sa iyo. Mawalan ka talaga ng bisa. 32-33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. At dali pong unawain doon, mga kapatid. Dahil sa takot, ikinakaya natin ang Diyos. Ikinakaya natin bawat bahagi tungkol sa Diyos. Isip natin, kilala natin ang Diyos. Pero nawawala tayo ng bisa. Bakit? Totoo, mga kapatid. Ang kaalaman natin sa Diyos about God ay hindi po yan pinangpangawakan na tayo malapit sa Diyos. Ang kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi nahulugang tayo yung malapit sa Diyos. Sino yung malapit sa Diyos?
yung mga lumalakad kasama ng Diyos. Napakarami pong matatalino sa mundong ito. Sa internet lang, i-type nyo lang doon ng mga false prophets, modern false prophets. Sa atin lang, makinig kayo ng mga Biblia. Ang gagaling nila. Marami silang alam. At yung kaalaman nila dapat makuha mo parang maligtas ka. Hindi ito nangulugan sila malapit sa Diyos. Walang sinabi sa Biblia, kung maging marunong ka tungkol sa Diyos, ay malapit ka. Ang sinabi sa Biblia, Enoch walked with God. Kaya siya malapit sa Diyos. Dahil po sa takot natin, actually, not sa tao, sa ating sarili, mas ino-honor natin at nirespect yung ating self-interest. At ang nangyayari niya, totoo, nahihiwalay tayo sa Diyos. Totoo niya, nahihiwalay tayo sa Diyos dahil nananalan tayo sa ating sarili. Ito gagawin ko para sa Diyos. Pero nasaan ka pag Sunday? Nasaan ka sa mga pulong? Nasaan ka sa mga pagtitipon? Nasaan ang fellowship mo between brothers? Basta ako sa Diyos, hindi ako nawawala. Kung hindi ko nawawala, pero nalalayo. Ang sabi ni Jesus Christ, John 15, verse 5, "For apart from me, you can do nothing." Well, ibig sabihin doon, you're nothing. Wala ka. Kung hiwalay ka niya Kristo. Kadalasan kasi nagtitiwala ka sa iyong sariling paraan. Nagpupumilit ka, nagpupursige ka na ikaw ang magmaneho ng buhay ninyo. Akala mo nasa iyong kamay, nasa iyong katalinuhan, kung paano mong ipamaneho ang buong pamilya at buhay mo. Wala sa iyo. Wala sa iyo. Nasa Diyos. Nasa Diyos. God is sovereign. Ano po yung sabihin mo? Siya may control lahat, siya nakakalam lahat, siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. So alam niya dapat gawin para sa iyo. And we are responsible. Bakit anong responsible natin? Ha? Responsible natin siya ay ating parangalan sa lahat ng sandali. Meron siyang time sa atin. Meron siyang place para sa atin. Hindi yung time and place ng para sa Diyos, ginagamit natin sa ating pansariling place and time. Chief end natin is to glorify God. Bakit natin gino-glorify? Because God is in control. Siya mamamahala ng buhay mo. Siya magpapail ng pamilya mo. Dahil sa katatakip natin sa ating pamilya, hindi nasisave ang pamilya. Dahil akala natin sa pamamara natin, okay lang siya sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, patay. Mga kapatid, mag-isip na tayo. Hindi tayo nagmamanioba ng buhay natin. Hindi tayo ang magmamanioba. May isang halimbawa rito sa Mark chapter 9. Yung mga alagad dito, ang context dito, si Jesus Christ at ang kanyang inner circle na men, tatlo. John, James, at saka si James. Nag-pray ang Panginoon sa bundok at kasama niya yung inner circle niya. Sila nag-pray doon. At ibang mga alagad nandun si baba. At ang mga alagad doon nag-ministry. Sila naglingkod bilang mga apostol, bilang mga tao ng Diyos. At meron isang ama doon na lumapit dahil mayroong sakit ang kanyang anak. Na kapag ang demonyo nasa kanya ay nakakita ng ilog, nilulubog yung anak niya. Pinipilit na agaw lang ito ng tatay niya. At kapag may apoy, may nagliliyap doon, tatakbo na namin yung bata roon dahil gusto nung demonyo na sa kanya ay patayin yung bata. Hahabulin ng tatay niya, yakapin doon. Sa buong buhay ng bata niyo ang ginagawa ng ama. Ang hirap niya. Mas malaking problema ito. Anong ginawa niya? Inilapit niya sa mga alagad ng Panginoon. Please, mabagay sa anak ko. Alayahan niyo. Pagalingin ninyo. Yung siyam ng mga alagad naman, dali niyo sa akin. Dali sa akin. Dali yan. Problema mo ka mo. Halika. Problema natin. Hindi. Kung
sinungaling yung bata. Hindi sinungaling yung bata. Basahin lang natin sulit yun, ha? Mark 9:18. Kung sabi, 18 hanggang 19. Tuwing siya aalihan ito, ibinukol siya. Nagugula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin, at siya naninigas. Sinabi ko sa iyo mga lagad, napalayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Sumagot siya, sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyong bata. Anong sinabi ng Panginoon? Hanggang kailan na ako'y laging kasama ninyo nang sa ganoon kayo ay maging epektibo. Ang ibig sabihin ng Panginoon, mamuhay kayo sa pananampalataya na saan man ako naroon, kapiling ninyo ko sa pananampalataya. But this time, hiwalay sila sa Panginoon. Hindi nila magawa. Maraming Christian din namumuhay sa pananampalataya daw, mga Kristiyano, pero hiwalay sa pananampalataya kay Kristo. Bakit? Kanilang maniobra ang kanilang pamilya sa pamamaraan niya at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya hindi maalis ang isang problema. Sabi Jesus Christ, apart from me, wala. Kilalanin ninyo ang Panginoon. Pag-araw ko ng pagsamba, kilalanin ninyo ang Panginoon. Kilalanin ninyo ang Panginoon sa araw ng pananalamin. Kilalanin ninyo ang Panginoon sa araw ng family worship. Wala pa yung family worship ng Panginoon. Kilalanin niyo Panginoon sa inyong personal devotion. Kilalanin niyo Panginoon sa inyong pagpayo sa mga anak. Paggabay sa mga anak para mapalapit kay Kristo. Ikinakaya ninyo. Kaya ngayon pa lamang ikinakaya rin tayo ng Panginoon. Nalalantad ng mga tao, Kristiyano ba yan? Bakit nabigyan yan? Ba't wala ito kung sa kanilang pagtitipon? Inilalantad lang kayo. Sa totoong nangyari sa buhay ninyo. Nakakaya. Natutoo ba kayo doon? Hindi ako sumawas ka lang, mga galit din. Di ba ang prayer meeting nyo ngayon? Bakit na ba? Bakit nasa buwa ka? Ano sabi mo? Hindi, okay lang. Pero hindi mo nakikita, hinihiya ka ng Panginoon, hindi ka kumikilala. Sana pa na naman tayo. Sana pa na. Ewan ko lang. Hindi tayo mapinisan. Hindi tayo makasamba. Sana pagsamba dahil may bisita. Kasi Pastor pero mo, 30 taon na kami hindi nakita rito. So, pagbibigyan ko na, total, maunawala ko ng Panginoon. Ano natin, huwag kayo magnakaw. Pero ninanakaw natin yung araw. Pati sa times natin, alam natin huwag magnakaw, pero ninanakaw natin dahil marami tayong katwiran. Sinusumbatan dyan. Kaya nang bahala sa Panginoon dyan. Hindi yan batas. Hindi yan ang pag-ibig natin kung saan pa sa Panginoon. Kaya hindi ka makapag-pray. Sino yung dumating si kumare? Ang sakitan, hindi ka mag-pray. Nagbabasa ka, kumingin ka. Ano nga yun? No time to pray, no time to read, dahil may bisita. Di ba? May takot ka sa iyong sarili. Sa takot sa tao. Mas binibigyan mo ng luwalhati ang tao kaysa mga kapatid ko sa Panginoon. Tandaan natin. Tandaan natin palagi. Ang sabi ni Pablo, itong problema rin sa book of Ephesians. Hindi lang ito problema natin dito. Mga pasaway tayo. At kahinaan natin. Si Pablo rin. Pero ang pinapalakas ni Pablo, ang leader doon upang magturo sa mga kapatiran. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 7 to 8. 2 Timothy chapter 1
Verse 7 to 8. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Di sa akin na bilang unya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan. Huwag natin kahiya din ang ginagawa ng ating mga kapatid. Sila nag-aaral, sila nagkakaisa, nagpupuloy, nagbubunyi dahil sa kastihan ng Diyos, nag-aakay ng mga bisita sa buhay. Huwag natin kahiya. Hindi tayo tumanggap ng espiritu ng sanlibutan. Binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan. So, huwag tayo. Mga kapatid, tayo niligtas ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hindi tayo niligtas ng Diyos para maglingkod sa ating sarili. Maglingkod tayo sa Diyos. Saan natin makita? Sa ating mga pamilya. Sa iglesia. Yung ginagawa ng kalalakihan dito, nagpipit sila. Hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili. Naglilingkod sila sa inyo dahil yun ang kalooban ng Ama. So sa kabuuan, naglilingkod sila sa Diyos. At yun ay ginagamit nila sa pagbibigay ng panahon sa ating Diyos. Hindi tayo biligtas ng Panginoon para magpakasasa tayo sa gusto natin sa mundo ito. Yung pride natin, yung garbo natin, ang ating kahiral, na kami, Kristiyano din mo, galing namin, husay namin. No? Tanda natin, 1 Corinthians 4:7, ano mang tinanggap mo, na kasaganaan, na ginawa sa buhay mo, huwag mo ang kinip. Tinanggap mo lang yan dahil sa Diyos. Kaya huwag mo sabihin, sa iyo yan. Sa Diyos yan. Kaya nga, lastly mga kapatid, gusto ko buksan ng Romans 14:7 to 8. Romans 14:7 to 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o sa mamatay, tayo, wala sa atin ang kapurihan at kalooban, kundi ibigay natin ang lahat sa Panginoon. At kung ikaw sa buhay mo, wala ka pa sa Panginoon, wala ka pang tamang relasyon, ang tanong mo bakit? Kulang pa ba ang 10 taon o 5 taon o 2 taon na pangangaral sa iyo para kumbinsihin ka na ikaw ay makasalanan at kailangan mo maligtas kay Kristo? Kulang pa ba yun? Anong kinatatakot mo? Kinatatakot mo na mawala na kung ito ay tatanggapin mo si Kristo, mawawala ka ng hanap buhay sa kasamaan o ang bisyo mo mawawala sa iyo? Kung naniniwala ka na si Kristo lamang ang tagapagligtas at tanging ginawa niya sa krus kompletong kaligtasan para sa iyo, kumatakot, lumapit ka, pagsisihan mo yung kasalanan at tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ikaw ay do not fear. Sapagat ang takot, maraming nagagawa. Tayo na lang.